Isang bansang watak-watak ang impeachment ni VP Sara Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isang bansang watak-watak ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ang Pilipinas, isang bansang matagal nang nakikipagbuno sa mga kaguluhan sa politika, ay muling nasa sangandaan. Noong Pebrero 5, 2025, isang malaking kaganapan ang yumanig sa politika ng bansa ang impeachment ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang pangyayaring ito, na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa, ay nagpasiklab ng matinding debate at naglantad ng malalim na pagkakawatak-watak sa lipunang Pilipino. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang mga paratang laban sa Pangalawang Pangulo mula sa maling paggamit ng pondo ng bayan hanggang sa mga akusasyon ng pagpaplano ng pagpatay. Ang mga mabibigat na paratang na ito na mariing itinatanggi ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta ay nagpalala sa opinyon ng publiko at nagdulot ng kawalan ng katiyakan. Ang reklamo ng impeachment na nilagdaan ng nakararaming mambabatas ay inaakusahan si Duterte ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at paglahok sa mga aktibidad na hindi nararapat sa kanyang mataas na posisyon. Hindi maaring maliitin ang bigat ng mga paratang na ito dahil tinatamaan nito ang mismong puso ng demokratikong sistema ng Pilipinas. Habang ang bansa ay nakikipagbuno sa mga implikasyon ng makasaysayang pangyayaring ito, isang tanong ang umuugong: ano ang susunod na mangyayari? Ang sagot tila ay nakasalalay sa interpretasyon ng isang salita. Forthwith, pag-intindi sa legal na salita. Sa mundo ng batas, ang mga salita ay hindi lamang mga sisidla ng kahulugan. Ang mga ito ay mga instrumento ng katumpakan, maingat na pinili upang iparating ang mga tiyak na legal na kahihinatnan. Ang terminong na madalas makatagpo sa mga legal na dokumento at utos ng korte ay hindi isang eksepsyon. Galing sa lumang Ingles, ay nangangahulugang isang aksyon na dapat gawin agad at walang hindi kinakailangang pagkaantala. Nagpapahiwatig ito ng pagmamadali na hinihingi ang agarang atensyon at mabilis na pagpapatupad. Sa konteksto ng mga dokumento ng gobyerno, ang ay nagsisilbing isang malinaw na direktiba na walang puwang para sa pagpapabaliban o pagpapatumpik-tumpik. Kapag ang isang opisyal ay inutusang kumilos, ipinahihiwatig nito na ang bagay na pinag-uusapan ay nangangailangan ng agarang aksyon na mas mahalaga kaysa sa mga karaniwang pamamaraan o mga pagkaantala sa burokrasya. Ang pag-unawa sa legal na bigat ay mahalaga sa kaso ng impeachment ni VP Duterte dahil direktang nakakaapekto ito sa takbo ng mga paglilitis at sa mga posibleng kahihinatnan na kanyang kakaharapin. Ang proseso ng impeachment, isang gabay. Ang proseso ng impeachment na nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas ay isang mekanismo na idinisenyo upang panagutin ang mga matataas na opisyal sa kanilang mga aksyon. Ang prosesong ito, bagamat komplikado, ay tinitiyak na walang sinuman kahit ang pinakataas na opisyal ang nasa itaas ng batas. Nagsisimula ang proseso sa pagsasampa ng reklamo ng impeachment ng isang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang reklamong ito, na sinusuportahan ng ebidensya, ay nagbabalangkas sa mga tiyak na paratang laban sa akusado. Kapag ang reklamo ay itinuring na sapat, ang kapulungan ng mga kinatawan ay boboto kung i-impeach ba ang opisyal o hindi. Kailangan ang mayoryang boto upang ma-impeach na nangangahulugang naniniwala ang kapulungan na may sapat na ebidensya para sa isang paglilitis. Kung ma-impeach, ang opisyal ay haharap sa paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court. Ang mga senador na nanumpa ng walang kinikilingan ay maingat na titimbangin ang mga ebidensya at magdeliberasyon sa merito ng kaso. Ang pagkakasala sa isang impeachment trial ay nangangailangan ng 2/3 na boto ng lahat ng senador. Kung mapatunayang nagkasala, ang opisyal ay inaalis sa pwesto at maaaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Seksyon 4. Ang epekto nito sa impeachment. Ang terminong na nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas tungkol sa mga paglilitis sa impeachment ay nagbibigay ng pagmamadali sa isang proseso na kadalasang matagal.
Ang pagsasama nito ay nagbigay diin sa bigat ng mga aparatang ng impeachment at sa pangangailangan para sa mabilis na resolusyon. Habang inaatasan ng konstitusyon na litisin agad ng Senado ang lahat ng kaso ng impeachment, ang interpretasyon ng terminong ito ay naging punto ng debate sa kaso ni Pangalawang Pangulo Duterte. Hindi magkasundo ang mga eksperto sa batas kung ang ay nangangailangan ng agarang paglilitis kahit sa panahon ng recess ng Senado o kung pinapayagan ang pagkaantala. Ang debating ito ay may malaking implikasyon sa takbo ng impeachment. Ang mahigpit na interpretasyon ng ay maaaring pilitin ng Senado magpatawag ng isang emergency session na maaaring makaistorbo sa mga ischedule ng lehislatura at unahin ang impeachment trial kaysa sa iba pang mahahalagang bagay. Sa kabilang banda, ang mas maluwag na interpretasyon ay maaaring magpahintulot ng pagkaantala na maaaring itulak ang paglilitis palapit sa nalalapit na halalan. Ang ganitong pagkaantala, habang nagbibigay ng mas maraming oras para sa mga legal na paghahanda, ay maaaring gawing pampolitika ang proseso. Seksyon 5. Mga posibleng kahihinatnan at ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Ang impeachment trial ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang resulta nito ay maaaring maapekto sa politika ng bansa sa mga darating na taon. Ang hatol, anuman ito, ay tiyak na huhubog sa balanse ng kapangyarihan at makakaimpluwensya sa takbo ng mga pangyayari sa hinaharap. Ang pagkakasala habang isang testamento sa lakas ng mga institusyong demokratiko ng Pilipinas ay magpapadala ng shockwave sa mga politiko. Ang pag-alis sa isang nakaupong Pangalawang Pangulo, isang pangyayaring wala pang katulad sa kasaysayan ng bansa, ay magsisilbing isang paalala na walang sinuman, gaano man kataas ang kanyang posisyon, ang nasa itaas ng batas. Sa kabilang banda, ang pagpapawalang sala ay magpapalakas sa posisyon ni Duterte sa politika na maaring magpalakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta at magpatibay sa kanyang posisyon sa loob ng koalisyon. Ang hatol na not guilty habang nililinis siya sa mga paratang ay malamang na hindi mapawi ang kontrobersya na nakapalibot sa kanyang panunungkulan. Higit pa sa mga agarang kahinatnan para kay Pangalawang Pangulo Duterte, ang impeachment trial ay may malalim na implikasyon para sa mas malawak na kapaligiran sa politika. Ang paglilitis mismo, anuman ang resulta nito, ay nagpalalim na sa mga pagkakawatak-watak sa politika at nagdulot ng kawalan ng katyakan. Ang hatol, anuman ito, ay tiyak na magkakaroon ng ripple effect na makakaimpluwensya sa nalapit na halalan at makaapekto sa hinaharap na direksyon ng politika ng Pilipinas. Habang hinihintay ng bansa ang desisyon ng Senado, isang bagay ang tiyak napakalaki ng nakataya. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later!